Hello, magandang araw mga tropa. Welcome back to my YouTube channel. Ari Glass, muli po si Papi. Mabati ng magandang araw. Meron man tayong gagawin panibagong vlog ngayon mga tropa. Ito'y tungkol sa ating frameless glass door, swing glass door. Ito ay single left lang siya. So, pwede kasing double, pero doon muna tayo sa single kasi yung double, dadalawin lang natin. So, dito papakita natin ano ba yung ginagamit na materials. Ito nakikita nyo sa harapan ko. Ito yung mga materials. Isa-isay natin yan para saan yan. Same time, ano ba yung preparasyon para makagawa tayo ng, makapatimper tayo ng glass. Ilang klase ba yung i-prepare natin na materials. Ito pala ay frameless, patch fitting yung ginamit natin. So kung interesado kayo sa ganitong traffic katropa, dating gawi, inanya ko ni Papa B, samahan sa kabuuan ng ating vlog para makapulit din kayo ng idea, ano ba yung mga piniprepare ni Papa B kung ako yung nagagawa ng glass door, swing glass door, frameless, specific sa frameless. So, bago ito magpatuloy ka tropa, kung ngayon lang kayo nagawi sa aking channel, at kung hindi pa kayo pa nakapag-share nitong ating video, paki-like, share, subscribe naman sa ating munting channel ka tropa. Masaya ni si Papa B pag ito yung i-share nyo at nakapag-subscribe kayo. So, simulan natin ka tropa. Let's go! Ito yung nakikita nyo katropa sa screen. Ito yung mga kailangan natin i-prepare para makagawa tayo ng ating frameless swing glass door na ang gamit natin ay patch fitting. Yan. So, yan. Isa-isay natin. Kung familiar kayo, siguro makakuha na kayong idea. No? So may nakita rin kayo doon na drawing saka glass. Parang mini glass. Yan. So simulan natin dito sa ating handle. Yan. Yung handle kasi, depende kasi sa client kung ano yung bit nilang handle. So, may advice natin bago tayo pa-tempered, kailangan pa-approvean itong handle. Yun, palaging standard natin. So, itong isang ito, nakita nyo ito. Ito. Yan, turo natin ang ating, yan, ito. Ito yung tawagin H-type. Yan. So, ang haba nito, nasa 4 feet. Yan. Same time, yung diameter nito, 1-in-1 na 1-in-1/4. So, stainless siya. Yan. H-type. Ganun. So, mapansin nyo rito, meron siyang, ang lock niya, ay Allen set, yung Allen key, Allen set kung tawagin. Ayan. So, kadalasan itong lock na to, remind ko lang, ito no nasa loob kung kayo nag-install. Sa loob ng room or office, basta nasa hindi sa labas para hindi siya matanggal. Yan. Same time, meron din tayong prepare, either H-type or ito naman C-type. Ganun din. Meron din siyang Allen set, yung dalawa. Yan. 3 o 4 din yan. Yan. Is yung handle. So, meron pang maraming klaseng handle, depende na lang doon sa client. Minsan nagde-demand. Yan. Itong una, ayan. Second, okay. Okay na tayo sa handle, ano? So, remind natin, yung handle ay kailangan approve muna ng client bago gawin. Yan. So, next, ito naman ay, ito yung kuha natin. Ito yung, minsan tinatawag ko itong bottom patch holder. Ito yung nasa itaas kung saan dito, ito yung nag-hold ng bottom patch fitting. Yan. So, ito kasi madaling ikabit. Yan. Meron kasi dalawang klase yan. Mamaya ipakita natin. Yan. Pakita natin yun. Pailin natin yun. May tatlo siyang butas, ini-screw. Kadalas itong ini-screw doon sa pinakang headroom ng pintuan. Ito nakasabit yung ganyan. Yung hindi pa ganun pamilyar, nakalagay yan dyan, ganun. Ito yung nakakapit doon sa headroom, sinasabi natin. Iikot-ikot na to. Ito. Top patch fitting sa taas. Yun. Sorry. Ito pala ay top patch fitting. Yan. Kung saan yun, may butas. Yan. Pag sinasabi kayo top patch fitting, may butas siya ito. Yan, ito. Kung saan itong holder natin, nakaganon. Yan. Ito naman yung bottom. Ito. So, yung bottom patch fitting, makita mo may parang cylindrical siya. Kung mapansin mo, parang may square siya. Pero hindi yan, mas malaki ito kaysa doon sa ilalim. Kasi itong bottom patch fitting yan. Yan. Bottom patch fitting na yan. Dito yan dito yan nakalagay. Oh. Yan. Hindi mo na lang natin. Andito man lang eh. Nakaganon yan dyan. Yan. So, mapansin mo yung spindle ng naka-temper dyan para self-locking siya. Ito naman, ang kaibahan ng
top patch fitting sa bottom patch fitting, yung top bilog. Okay? Na-tackle na rin natin ito, pero ikuha lang natin. Ito yung sa bottom, naka-square siya. Okay, next. Kailangan pa natin, para makabuo tayo ng accessories, kailangan mo pa rin ng lock. So, minsan, yung iba, hindi na pinapalagyan ng lock kasi kung pinto lang talaga. Pero kadalasan may standard, at least may isang lock, kahit sa baba man lang. So, kung tawagin yung patch lock, ayan, may susi. Yan. Susi. So, meron tayong intermission number. Yan, may susi siya. Ayan. Then, ito yung nakakabit sa glass. Okay? Top patch fitting, bottom patch fitting, saka patch lock. Ito yung common, ito yung tatlong nagsasama palagi. Okay, next. Dito tayo sa, kung tawagin ito, floor hinges. Yan. Yung floor hinges, ganito itsura. So, i-bobble pa natin yan. Tatakal pa natin mamaya. Ano ba yung mga adjustment yan? Tuturo natin. Basta ito muna, patch fitting. Yan. So, next, dito tayo sa, natakal na natin itong holder. Tapos, top patch fitting. Bottom patch fitting. Saka patch lock. So, dako tayo dito sa ating floor hinges. O, ito yung floor hinges. Ito yung pinakamakina. Ito yung nagko-command kung i-close, open. Ito, siya yung ito yung pinakang mechanical disagra ang salita. So, parang sealed dyan. So, itatagal natin mamaya, itagal din natin dito. Ibubol pa natin. Ano ba yung manakita yung mga screws ko? Kung para saan ba yan? So, iyan, meron na siyang holder din ito. Ito yung binabaon kasi. Yan. Ito naman doon sa ilalim. Kung saan, minsan kasi ito kinakabit ganyan. Yan. Kakabit ganyan yan. Kakabit. Ayun. Yan. Ginagamit ito kadalasan doon sa FD100. So kung hindi sa mga kahoy na panel door, wood panel door, yan, ito yung ginagamit. Pero isang kasama na yan dito. Kasama na yan dyan. Okay. Next, kailangan mong mag-prepare din ng glass. Yan. Kasi yan, linagyan na natin ng kwan. Ito yung glass yan. Yan. Glass. Yan, 10 mm clear glass. Yan yung kailangan natin prepared. So makita nyo, mayroon tayong kaltas. Yan. Yan. Ito. Saka ito. Ito kasing nakadiretso, kadalasan ito yung kaltas para sa patch lock. Yan. Ito naman sa bottom patch fitting. Ito naman sa top patch fitting na ganun. Makita mo ay butas kasi may papasok dyan na screw. Ito kailangan i-prepare natin. Yan naman tempered. So palagi natin sinasabi, tempered, meron yan dyan. Baka makita nyo. Yan. And same time, meron tayong butas. Yan. Para sa handle. Yan. So yan yung kailangan mga katupa na kailangan natin prepared para makapagawa tayo ng ating frameless swing door. Swing panel door. Minsan tinatawag yan. Swing glass panel door. Yan. Drawing. Kailangan kasi mag-drawing para at least kung hindi kayo mag-drawing kasi minsan hindi kayo titempered ng tempering plan. So kailangan mag-submit ng drawing. So pakita lang natin yung paano gumawa ng drawing. So marami naman paraan kung paano mag-drawing. Ito lang yung nawagkayanan ni Papa B. So naintindihan naman ng kuha natin yung sa tempering plan. Yan. So tapos na tayo may explain kung ano ba yung mga kailangan nating gawin o prepared para makapatempered ng ating glass o makagawa tayo ng single lip frameless glass panel door. Yan, nakita nyo. I-explain naman ni Papa B ano ba yung mga distance or ano ba yung mga bawat screw or tornilyo doon sa floor hinges, ano ba yung function, napapakita natin. At doon naman sa glass, kung ano ba yung clearance para makapabutas ka ng para sa handle. So may clearance ka, simula doon sa labi ng glass, papunta doon sa butas, kung anong clearance. May kinalaman yan doon sa ating drawing at saka doon sa glass. So, tara, paliwanag natin one by one. Paliwanag. Okay ba? Pakita lang natin dito yung prepared natin na drawing. So, common kasi basta nagpapa-tempered ako, may kasama palagi tayong drawing ginagawa. Yun kasi ang hinihingi doon sa tempering plant. So, ito kasing drawing natin, ito yung isang piraso lang.
Nakalagay naman dyan, no? Isang pirasong 12mm clear glass tempered with machine polish. Minsan nila-identify ko yan. So, may butas. Ayan. Mapansin nyo rito, may dalawang butas. Ayan. 1, 2. Ayan. Okay? Yung butas na yan, may clearance tayong 4 inches. Ayan. Simula dito sa labi, simula rito, simula dyan, dito, hanggang dito sa sentro ng butas. Kung makita nyo, ito yan. Ito yung glass na yan. Yan. Nagawa tayong mini glass. Pero ito na yung actual talaga. Papalagyan nyo. Simula dito, yan. Simula dito, hanggang sa sentro niyan. Yan. Yung sinasabi ko sa drawing na 4 inches. Yan. Yan kasi yung standard na palagi doon kasi tayo sa ito palagi kasing pag linagay 4 inches, wala nang tanong-tanong sa tempering. Pag ginawa mo 3 yan, tatanong ka ba't ginawa mo 3? Yan. So, yan. 4 inches. Simula dyan hanggang dito. Yan. Yan. Butas na yan. 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 Tutukan pa natin. Simula rito. Yan. Hanggang dito. Yan. Butas yan. Butas. 4 inches yan. Sentro. Yan. So, yan. Ito yan. 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 So, ang laki ng butas na yan, nakalagay natin dito, 580 diameter. Yung laki nito ng butas, yan. 5-8 inches diameter. Yan yan. Nandun sa drawing. Okay? Pero simula dito, ayan, yung sentro ng buka na yan, sentro ng butas, yung pagitan dalawa niyan, naglalagay ako niyan 100 cm. Ayan. Okay? So, paliwanag na. Ito kasi medyo maliit lang to. Pero ang simula niyan, i-assuming natin, ano, ayan. Okay? Simula rito, yan, ito yung pinakambaba ng pintuan natin. Yan. Yun doon nato sa may flooring. Yan. Sintro nitong dalawang butas, yung 1, 2. Sisintroin mo yan, regardless kung ano yung handle mo. Yan. Yan. Iyan ang 100 cm. So, kayo na mag-compute. Basta yung sentro, simula dyan, hanggang dito sa pagitan ng butas na yan, 10 cm. Ay, 100 cm. Yun. 10 cm. Kaya correct na nakatropa. Minsan sa isip ko, yan. Yung nasasabi natin, iba. Okay? Oh, ito yung diameter, 5/8 diameter. Yan. Yun lang naman yung crucial. So ito kasing mga kuha na to, itong mga kaltas na to, sa tempering na yan, basta mailagay mo lang yung drawing. Yan. Yan. So kadalasan kasi standard ng kuha ng ating pintuan, 12mm or kung tawag yan, media. Yan. Yan si Trex, oh, umalis. Yan. Kita mo yan tempered glass, oh. Yan. So, yan yung kailangan i-prepared. Minsan dito sa taas naman, 1/4. Dito ginagawa ko 3/8. Yan. Yan 3/8 na yan, simula ko niyan dito. Yun. Dito ko sinusukat yan, itong labi na yun. No? Ito. Pag nalagay na. Yan. Yan ko sinusukat yung simula rito. Sukatin mo hanggang doon sa taas. Kung ano opening, saka mag-less ng 3/8. Yan. Ito, no? Dito, 1/4, minsan dito 1/4. Kung tatanungin niyo yung gumagawa ng, kung mayroon lock, minsan ginagawa ko itong 3/8. Kung may provision na lock. Dito rin 3/8. Dito, pwede nyo rin gawin 1/8. Depende sa kwan, depende doon sa ating opening. Kung minsan kasi ginagawa 1/4, kung hindi diretso yung vertical position ng kwan natin, ng opening, minsan sumasayad. So, kailangan flexible tayo. At least may guide, ano. Yun. Iyan yun doon sa pag-prepare ng ating glass. Ito yung sa taas, ito yung sa baba, ito yung sa lock, ito yung sa handle. Ayan. Okay? So, napakita na natin katropa yung pag-clearance ng glass, same time kung paano mag-prepare ng drawing. So, doon naman tayo sa sinabi natin kanina. Ano ba yung paano, yung adjustment ba ng bawat screw doon sa floor hinges. Sa paano ba yun, ano ba yung mga kanyan, yung function, o ano ba yung papel niyan, bawat screw.
para mas matatag yung ating glass. Kasi may kilalamin sa alignment. Yung kadalasan, yung floor hinges, yung nagpukan sa alignment. Isa sa way para ma-align mo yung glass. Up, down, right side, left side, yan. So, yan ang tackle natin. So, go! Ulitin natin, ito yung floor hinges. Ito kasi ang capacity nito, 150 kilos. Okay? So, ito ginagamit namin para doon kasi sa kuha namin, doon sa aming client, masyadong frequent yung close, open, pero ito, sa computation namin, mga 300% na yung kuha nito, yung capacity. Kasi common yung isang pintuan na mga 0.9 meters by 2.1 meters. Nagkikilos yan mga 50 kilos. More or less 50 to 55, ganon. Pero sa computation kasi mga 50 kilos, ganon. So, itong capacity ito, itong model na yan, itong nasa 100 ko na to, 150 kilos. So, tuloy tayo katropa. May mapansin mo rito, maraming mga point na screw, pero may kanya-kanyang papel yan para maayos, ano yan, magamit natin sa pintuan. Yan. So, simulan natin dito, itong nakapatayo na yan. Yan, isa, yan, dalawa, pero pa yan dito, tatlo, yan, apat. Yan. Ito ginagamit to pag gusto mong itaas, ibaba yung ating glass panel, ito. Hinigpitan yan. Yan. Tumatama kasi yan dito sa floor ng base. So parang tinutulak niya. Angat, baba. Yan, ito ang tatlo niyan. Yan. Gusto mong ipababa yung glass, isa to sa pwedeng galawin. Ito kasi madaling galawin. Yan. Okay? Ito naman. Pero kailangan mo ito kasi mga lock yan, kailangan mo luwagan yan. Yan, okay? Same time, ito naman, pero pantulak. Yan, ito, dalawang to, yan. Gusto mong i-forward, kadalasan yan na pwede mong papuntahin doon, left or side, kanan or kaliwa, ito naman. Yan, kasi nakaganon yan, ayan, tama. Yan, ito. Isa, dalawa. Pero pag nag-adjust kayo katropa, kailangan naka-pre lahat ng mga bolt. Mga screw kasi marami yan, di ba? Then, kailangan mo luwagan pala to, ito. Ito, dalawang to, yan. 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 Itong dalawang to, yan, adjusting na yan. Kasama yan dito, magka-partner yan, dalawa rin. Kaya apat-apat, 1, 2, yan, 3, 4. Yan. Papunta doon, papunta dito sa atin. Yan. Same time, ito naman, ito, dalawa, malalaki. Apat din, no? 1, 2, 3, 4. Yan. Ito rin, apat na to. Ito rin yung, kung gusto mong, itong makina, gusto mong papuntahin dito, ipadikit mo rito, o padikit mo rito. Yan. Pwede rito, pwede dyan. Yan. So, meron na rin kasama kasing yan. Lock, yan o. Kasama na doon sa set niya, yan o. Hexagon, yan o. Panghigpit. Yan. So, yan yung ating yan, panghigpit. Yan o. Lagay natin. Maikot o, yan o. Maikot o. Yan. So, meron kasi kayong ma-acquire minsan nito, katropa, i-remind ko na rin, naalala ko lang. Minsan may makuha kayo, may ma-acquire nitong walang mga kulang sa adjustment. Minsan wala ito. So, mahirapan kang mag-angat, tabas baba, kakalsuhan mo pa itong pinakang body niya. Samantala ito meron na. Madandahan mong, meron kasi mga type or model na walang ganito mabibili. Ito kasi complete. Pwede kang pataas, pababa, forward, backward, left, and right, ito. Pero ito nagsisilver itong lock. Kunyari, na-align mo na lahat yung panel, ihigkuhan mo to. Ito, counterclockwise. Ito, clockwise naman. Yan. Para magtumama dito sa dalawang
Dalawang base nito, itong frame. Ito pala, ang haba nito, yung lalim nito ay 2 inches. Kada 2 inches yan. So, minsan magkukuha ka 2 inches yung ibinabaw kasi ito parang ibinabaw doon sa semento or something na paglalagyan. So, kailangan mo at least may 2 inches kang ihukay, ilalim. Yan. So, ito yung ating floor hinges. So, ito yan yung lock niyan. Yan. May lock yan. Oh. Yan. Kita ito. Cover. Yan. Nag-cover natin. Yan. Ito yung mga screw niya. No? Yan. Inalis lang natin. Yan. Then, ito. Yan. Cover. Ay, may pompa wala. Kaya hindi makapasok. Yung cover. Yan. Ito na yung makita mo doon sa flooring. Tapos ito na. Ayan. Yan na yung kabuhan. Tinanggal lang natin. Yan. Yan. Ito. Sabay ito. Yan. Ito na yung laman. So, yan yung kailangan natin i-prepare ka tropa para makapagawa din tayo o maka-provide tayo ng single lip frameless glass panel door. Yan. So, minsan pag double lip, dudublihin mo na lang yan. So, iba naman ang clearance yun. Yan. Handle, holder, top patch fitting, bottom patch fitting, patch lock, floor hinges. Yan yung mechanism niya. Same time, handle. Ito yung glass. 12 mm car glass tempered plus drawing. So, drawing, kayo na bahala. Pwede, meron kasi yan social, naka-AutoCAD. Meron naman, piniprint. Ito kasi, freehand ko lang yan. Ginamitan ko lang ng roller. Ayan. So, ina-accept naman eh. Kukunan lang natin ang maraming salamat katropa at sinamayon si Papa B sa kabuuan ng ating video, ang ating vlog. Kung mayroon kayong mga comment katropa, paki-comment ang ating comment section. So ito yung natin, ito yung pinapresenta natin. Ito ay isang single lip frameless swing glass panel door. Gamit ng patch fitting ang ginamit natin. So andyan na yung ating taga-gawa ng yan si Kuya Beans. Dumaan, hi ka naman Kuya Beans. O parang balik. Hi ka naman. Nag-outro na ako. Ayan, so shoutout pala sa mga tago-subaybay ng aking YouTube channel. Yung mga nag-comment na hindi ko na sasagot kaagad, pasensya na at medyo nabibisi. Minsan pupunta tayo sa site kasi pupunta tayo sa mga project natin. So, saan pag-uwi natin, pagbalik natin sa office, medyo gabi na. So, medyo kailangan natin magpahinga. Nagbati pala sa akin ng birthday kahapon. Thank you. Maraming salamat sa pagbati. Please, katropa, kung napanood nyo itong ating video, itong ating vlog, paki-share naman. Isang share lang, masaya na si Papa B para marami naman makapanood, kung idea, hindi naman 100% makakuha dito. Pero at least may makakuha rin yung mga beginner kasi, hindi pagkapistado, kung prepared, ito na. So, para may makita naman ng ibang yung hindi nakakapanood. Paki-share. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe katropa, please subscribe sa ating YouTube channel, RA Glass. Then, pakipindot yung ating bell, yung bell. Pag pinindot mo yung kaganan, pag tumunog yun,
pag gumawa ulit ng panibagong vlog si Papa B, isa ka sa unang manunutway at makakapanood press na press. So, hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.